Ay, magandang umaga po. At ito nga ni hinahabol ko lang ito, gusto ko sana may trabaho pa ako, ay mamahinga, pero napilitan akong kuwan ito, i-vlog ito. Balita ito 'no, galing pa sa dahag. So, kung galing sa dahag, ano nang gagawin natin nito, ipi-play ko na lang ang, ang interview kay Sara Duterte na lumabas siya at sinabi niya po na nagkaroon na ng huling habilin ang tatay niya. Pakinggan niyo po yung huling habilin ng tatay niya at ito po yun. Ito po yun. Okay lang naman siya ngayon. He's not in the mood. Naiirita siya sa kuko niya eh. So, pinupit namin. Pinahiram kami ng guarda ng nail cutter. And pinupit namin yung kanyang kuko. And then, spend time yung para hindi siya, dili siya hait. Sound niya rin, Alvin. Parang sinapile. Oh, yes. Spend time na in-nail file. And then, sabi ko nga, he's not in the mood. Nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya, kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Okay, so sabi niya, naman yan. Oo. Sabi niya, kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito, yung ashes na lang daw yung iuwi. Yun yung kanyang and then sabi ko, i-discuss na lang natin sa susunod kasi hindi ako pro-cremation. Hindi ako pro-cremation. Tapos siya, pro-cremation siya. And then sabi ko sa kanya, so anong mangyayari nito kung kunwari hindi namin sundin yung habilin mo na i-cremate ka? Sabi ko, ilibing ka namin doon sa tabi ng tatay mo. Babalik ka ba? Sabi ko, babalik ka ba? Sabi niya, well, hindi naman, pero pag-isipan ko kung mumultuhin kita o hindi. So, yun yung discussion ngayon. How did you feel po nung nagganyan si Tatay Digong? Kami, nalulungkot ngayon. Daming gusto na umiyak. Well, natural din naman na siguro yun sa 8 years old, no? Na mag-isip ng ganon. So, and mabuti na rin yun na alam natin kung ano yung kanyang last wishes para magagawa yun kapag nangyari. Are you prepared for that, Vice President? Ang objection ko lang is hindi nga ako pro-cremation. So, ang takot ko lang din is baka multuhin niya ako pag hindi sinunod yung kanyang habilin na magpa-cremate siya. So, yan. Ma'am, once again, you've proven you're a woman of steel kasi yung dalawa mong kapatid na lalaki, very emotional pag nagkaganyan na si Tatay Digong. Where do you get the strength? Well, galing din siguro kay PRD. Diba, turo niya, ilang beses ko na rin nasabi na turo niya talaga na huwag umiyak. In fact, nung isang beses na bumisita kami dyan, na umiyak si Kitty, ay pinagalitan pa niya na sinabihan niya useless yung mga luha. Meron ba siyang rene-request meanwhile? Wala. Yun, yung pagputol ng kuko niya, ni-request yun. And then, yun lang naman. Yun lang yung request. Kanina, nag-request siya ng Coke Zero naman. Nabili niyo naman po doon? Yes, nabigay ko naman yung Coke Zero. But I think, kasi hindi na ata siya ina-allow ng Coke Zero. So, nagsisikreto siya doon sa visitors center. Oo. Ng Coke Zero. Nasabi ma'am ni Ma'am Elizabeth na tinigil na lahat ng gamot. Is that because wala na siyang sakit or? Hindi ko alam kung anong ni ma'am. Hindi ko alam kung anong napag-usapan nila ng mother ko. Hindi din namin napag-usapan din kasi kanina yung kanyang health. Pero sa nakita ko naman, hindi naman siya. Pumayat siya, sobrang payat lang talaga niya. Pero hindi naman siya nanghihina. Tsaka napansin ko kanina, although hindi ko na mention kasi medyo hindi nga maganda yung mood niya.
Sierra Baby? Hindi ko nga alam eh. Maganda yung putis niya ha. Hindi, kasi pumayat siya, di ba? So, you would expect na maglaylay ba? Hindi eh. Tight yung, para siyang nag-ultera eh. Firm yung, tight yung kanyang dito, tsaka firm. Tapos yung kanyang wrinkles nandito lang sa noo eh. Pero ma'am, yung picture Parang dyan, may hindi siya- skincare siguro sa loob na hindi natin alam. Ma'am, yung picture, hindi na yun ganun siya kaano. Oh, hindi na. Hindi na. Ma'am, would it be possible for the Filipino people to even have a glimpse through a picture kay PRRD, ma'am? We will ask the lawyers, if that is even allowed. And then we'll ask them to take a photo kung i-allow. Yeah. Oo. Sa politika po, wala kayo napag-usapan sa politika? Wala naman. Nabanggit ko lang sa kanya na Chairman Noor Miswari is sick. He's in Davao City, si Chairman Noor. And then sabi niya na ipaabot daw sa kanya yung well wishes niya. And nag-usap din kami kasi kailangan ko tawagan yung anak ni Chairman Noor Miswari. And then, yun lang ang na-discuss namin. And one other, Dabawenyo na namatay, na binanggit din, discuss namin. And then of course, yung father ni Mans, friend kasi ni PRD, discuss din. Well, kailan po ang susunod yung bisita? Kita tayo. Tomorrow, may bisita kami. Nakalimutan ko lang yung oras. Let me check. Kasi today is 1:30 to 3, no? Bukas is... bukas ay... alas 2. 2 o'clock. 2 to 3:30. 3:30. Ay, sorry, Wednesday, no? Yes, ma'am. 3 to 4:30. 3 to 4:30. So late tayo bukas po. July 9, no? Tama ba ako? July 9, yes. 3 to 4:30. Hindi ba nag-work po yung usual charm ninyo sa kanya na pag nakikita kayo, he lightens up? Wala today eh. I think si Manasseh ata yung kinainisan niya eh. Bakit po? ay, nandito pala si Attorney Mans. Hi, Attorney Mans. Nandito pala si Join us, Attorney. Attorney Mans. Hindi namin alam na nandito ka pala. Hi. So nakapasok Hi, po si sir. Attorney Mans. Oh, kami yung partners today. Kaya nga, I was going to ask nasan si Ma'am Elizabeth. Wala. Si Manasseh ngayon. So, I think si Manasseh yung... Can I ask a question Oo, on a yes. different matter? What's your reaction to alias Rene recanting his previous statements against you, your father, and Pastor Kibuloy, and now he allegedly said, or actually stated na binayaran siya ni Senator Risa Hontiveros, ma'am? Yes, that is a very serious accusation, and it should be answered, no? Clearly kung ano ba talaga ang nangyari. And kung sa tingin ni alias Rene na dapat siya ay mag-file din ng kaso, ay dapat gawin niya din yon para nasasabi niya yung totoo sa loob ng korte at nakakasagot din ng maayos yung mga akusado sa loob din ng korte. Nabasa ko na yung affidavit niya bago pa man siya lumabas publicly, no? In fact, merong mga nakalagay doon na nakasama niya ang mga witnesses ko, no, ng ICC doon sa isang bahay kung saan siya pinatira ni Senator Hontiveros. Is that a reason for concern po na allegedly tanim ebidensya, tanim testigo, tapos meron siyang mga nakasama rin ng mga testigo na dadalhin dito sa ICC na posibleng tanim testigo rin? Oh, yes. Of course, oo. In fact, sinabihan ko din ng lawyer ni President Duterte no, na meron nga ganun na statement yung witness against Pastor Kibuloy na ngayon ay nagsasabi na hindi totoo yung mga sinabi niya. Sinabi niya na nakasama niya sa tirahan mga witnesses ng ICC. Yung minsan po, in-advise niyo si Kong Pulong to seek the speakership. Ano ang status nun?
Oh, hindi ko alam sa kanya. Hindi ko alam sa kanya kung seryosohin niya yung suggestion ko. But wala pa kasi akong balita kung anong mga gagawin niya. Wala kayong balita kung sinong incoming speaker, incoming Senate President. Wala akong balita with the Senate and the House of Representatives sa ngayon. On another question, ma'am, what do you have to say or react to when 42% of Filipinos are not favorable to the impeachment case filed against you and 38% only agrees? Does this mean that dapat ibasura na nila yung impeachment complaints with respect doon sa mga senators? Well, siguro marami sa ating mga kababayan naiintindihan kung ano yung ginagawa laban sa akin at sa aming pamilya. It's a pure political persecution at harassment. Dapat bang ibasura? Tingnan ng mga senator judges yung mga arguments namin dahil marami kaming mga solid legal arguments kung bakit dapat i-dismiss itong impeachment complaint na ito. Aabutan niyo ba ho yung first day ng impeachment pag-uwi ninyo, or wala pa kayo on the first day of the right before the SODA? Will you be home? Hindi, Wala pa rin. wala pa ako right before SONA, so hindi pa ako makakauwi. In any event, nandun naman na yung lawyers and they're continually preparing our witnesses for the impeachment and continually gathering the pieces of evidence needed. Last question po, may mga lumalabas sa balita na meron na raw silang copy ng mga bank accounts nyo. Are you going to file legal action against those na kumuha ng mga bank statements nyo illegally? Hindi na. Wala man ako pinapailan ng kaso. Lahat ng mga libelous na lumabas, wala akong pinailan ng kaso. Lahat ng harassment na pinapasa Diyos ko na yan kasi sa tingin ko naman mas matindi ang galit ng Diyos kapag dumating na. Sa bank accounts, inaantay ko na magkaroon ng trial wherein doon ko sasagutin yung mga question about sa bank accounts. Dahil sa ngayon naman, yun nga, illegal yung pagkuha nila ng information with regard to bank accounts and wala akong obligasyon na sumagot sa kanila. Pero kung hindi matuloy yung impeachment, I will endeavor na umupo para sagutin yung mga allegations nila sa impeachment through the public. Meron pa kayong tanong? Anyone? Ma'am, nag-ask na rin ako kay opinion ni Congressman Colong. Sa inyo po, opinion lang po, sa bahay ni tatay sa Garganta yung bakit po, ano opinion? Opinion ko as a lawyer, kasi I think na-acquire yung property during sa live-in nila ni Hanilet and ni PRD. And so it is ang status nun is co-ownership. Kaya niya siguro ibenta yung kanyang share pero hindi niya pwedeng maibenta yung kay PRD. And depende na rin yon sa mapapag-usapan nila dalawa ni Hanilet at ni President Duterte kung anong gagawin nila sa bahay. As a lawyer yun, as a daughter, iniisip ko lang kung saan natitira si Pangulong Duterte kung ibenta nila, kung uuwi siyang Davao City. So, yun ang isa sa mga concerns namin. Pero mag-stay daw siya kay Ma'am Elizabeth. Does Congressman Colong say? Oo, may nabanggit si Mama na na ganyan, na pwede namang doon sa bahay niya. Sana yung the public house. Well, sana. Depende yon sa mapag-usapan ni Hanilet at ni President Duterte kasi silang dalawa naman yung may-ari ng bahay. Ma'am Showbiz, since tatanggapin siya ni Ma'am Elizabeth, is there reconciliation in the office? Walang reconciliation. Walang reconciliation. Ano lang, sabi ni Mama, okay naman daw na bumisita yung mga girlfriends
walang problema sa grabe no. Pinapagmamahal. Kaya nyo ba yun, Pam? Love ko na si ano. Hindi ko kaya yun, ma'am. Ma'am, meron bang Wala na sigurong parang friendship yung kanila. Parang sport. Ano, ma'am? Sport ang tawag dyan. Ay Sport malay natin, baka mamaya kasalan of the century paglabas si Tatay Digong. Mas maganda. Mas maganda. Well, hindi ko na rin i-advise ang magpakasal sila at their age. Ikaw, flower girl, ma'am. Hindi ko na i-ano yun. Hindi Anyone ko na else? i-advise yun. Yes, yes. Hello po, VP. Yes. Ivy po from GMA Integrated News. Hindi ko po naabutan yung first part ng inyong ng inyong pahayag. Pero gusto ko mong tanangin kayo regarding din sa impeachment po muna. Kasi meron pong sinabi si Senator Zubiri na witch hunt daw po yung impeachment trial sa inyo. Pero meron pong remark naman si Congresswoman De Lima. Ang sabi po niya, unfair daw po na sabihin witch hunt yun dahil daw sa gravity ng allegations against you. So ano po ang comment niyo dun sa mga pahayag na yun na witch hunt daw po yung impeachment and then wala rin po basihan yung pagiging witch hunt. Ayoko na lang sumali siguro sa sagutan ni De Lima at ni Senator Zubiri. But matagal ko naman na sinasabi, nakikita din naman na tao ng mga kababayan natin yung timelines kung paano sila umabot sa impeachment at alam naman natin na ano talaga ito. This is a race for the presidential elections of year 2020. Ma'am, meron ba mensahe ang aming pinakamamahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte para sa taong bayan? Sabi niya kanina, no guts, no glory daw. So, yun Yan ang Narinig nyo yan, ha? Kailangan ng guts. no guts, no glory. Thank you. So, VP, depende. ikaw, meron ka bang mensahe para Para sa sa taong bayan? mga kababayan natin. Oo, unang-una lagi Maga-maga pa si Sarah. paulit ay ang aking pagpapasalamat. Siyempre, nagpapasalamat ako sa inyo, no? Dahil sa pagpapakita ninyo ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Actually, nagtanong din siya kanina. Sabi niya, may tao pa ba sa labas nag-aantay? Sabi ko, oo, meron. And yung isa, nakasama namin sa bus, taga Mahaplag, Leyte, si ma'am. Kinakanta ko sa kanya. Napangiti siya. Tapos, yun, pasalamat kami sa nagdadasal. Nagpapasalamat kami. Sobrang dami nun. Kamakailan lang nakatanggap ako ng perpetual mass card para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So may bumili ng ganun para sa kanya. At yung nandyan pa rin yung taong bayan, patuloy yung kanilang suporta at pagtitiwala kahit na sobrang dami din yung nung paninira. Pabuhay po kayo dito. Ma'am, additional question po kasi nabanggit niyo po yung kahapon po tayo sa interview ni Atty. Manny na skin and bones na po yung itsura po ngayon ni former president. Meron po ba itong kumbaga parang medical condition or parang meron po ba binanggit yung mga doktor dun sa loob ng kulungan kung ano po yung condition or kung meron nga po bang condition si former president at bakit ganun po yung naging katayuan niya for the past 3 months po yung pagkulong dito sa PCC? Oo, nabanggit ng mama ko na skin and bones siya and nag-elaborate ako kahapon kung anong ibig sabihin nun. Sobra yung kanyang pagpayat. Yung nakikita ninyo dyan ngayon, hindi na siya ganyan at all. No? Mukha siyang may sakit, pero clearly wala naman din siguro siyang sakit kasi wala namang sinasabi na urgent yung medical officer sa amin. Sa tingin ko lang yung weight loss niya ay dahil posibleng yung una-una loss of appetite dahil nga hindi siya sanay sa pagkain. At pangalawa, baka din kasi kinokontrol nung medical officer yung kain niya kasi diabetic si Pangulong Duterte.
isa pa rin po yung sa prosecution naman po. Naglabas na po sila ng 12, or naibigay na po sa defense yung 12 batch ng evidence. Napag-usapan niyo na po ba ito ni Attorney Kaufman? Kung ano po yung magiging susunod na hakbang niyo dito sa mga dokumento na binigay po ng prosecution? Malamang pag-uusapan nila kasi kakapasok lang nung lawyer, no? Tsaka yung assistant niya doon sa loob na yon. So malamang papag-usapan nila yon sa case. Meron po kayong access din sa document niyo? Nakita po ba? Wala. Yung access ko ay pareho lang sa lahat. Kung ano yung nakapublish sa ICC website, yun lang din ang nakikita ko ng mga documents sa case. Ma'am, do you have All the medicines he needs. I'm sure, I'm sure he is given the medicines he needs dahil merong medical officer in charge doon sa kanya sa loob. ma'am, do you have time for photos? Oh, sige, sige. Okay, MVP, can we Maraming fall in salamat sa line na inyo. lang? Yung mga first time. So bali yun ang nangyari, no? So, well, my only opinion here is baka naman ay sa tingin ko naman mabubuhay na matagal pa si Digong Duterte. At para panagutan niya kung mayroon man siyang dapat papanagutan. Kasi kung ako tanongin nyo, dito dapat sa Pilipinas siya kakasuhan kagaya na kay Charlie Atong Ang. Kakasuhan naman si Charlie Atong Ang ng Department of Justice ng Crimes Against Humanity. Kasi hindi makatarungan ang ginawa niya. In fact, kung totoo yung ginawa ni Duterte sa war on drugs, mas matindi pa ginawa ni Atong Ang kasi ay hindi nakikita. Nakabaon sa Taal Lake. Pero bago binaon, mayroong mga testimonya na, hindi naman testimonya, aligasyon pa lang kasi hindi pa naman siya naka-officially na ibigay sa korte si alias Totoy na mga killing me softly ang ginagawa dyan sa mga lahat na tinapon ay tinatalian ng alambre sa liig tapos ginaganon ng alambre hanggat sa mamatay pa unti-unti hanggat sa mamatay. So kung ganon, it's yung pagsasampa ng kaso ng crime against humanity labang kay Atong Ang is actually an argument against sa ginagawa ni BBM. Kaya naman pala rito sa Pilipinas gagawin. Bakit doon pa ginawa sa Daheg? Tapos kung ebidensya ang pag-usapan, mas mahirapan pa yung ICC sa paghanap ng ebidensya kung doon. Doon ang mag-imbestiga ay taga roon, papunta pa rito. So ngayon, dapat nyo pong tandaan sa paggawa pagbibuild ng kaso, sa strategy ng kaso, kung ikaw abogado, maintindihan mo yun na dapat ang ilalabas mo po ay yung ebidensya na walang duda, proof beyond reasonable doubt. Ngayon, kung ang kanilang mga ebidensya lamang ay puro mga testimonya o mga salita ng tao, kailanman po ay sobrang hirap para sabihin mo na magkaroon ng proof beyond reasonable doubt ang salita na ebidensya. Kaya nga po, pinakamahina po na ebidensya ay yung tinatawag na testimonial. So, sana mas matindi yung argument, yung mga documents, kagaya niyang pag-usapan natin sa mga pinapatay. Ang mga ebidensya dyan na pwede makapag-convict kay Digong Duterte ay ganito, number 1. Yung patunayan na marami ang namatay at mapatunayan yan kasi nasa records naman ng gobyerno yan. At massive at systematic. So mapatunayan yan yan ang unang elemento. Ikalawang elemento ng crime against humanity ay yung ang pinatay ay puro civilian. Mapatunayan naman kasi wala naman sa mga nilista na sa mga papel na sinumiti ay puro naman ng mga civilian yung mga namatay. Kasunod na patunayan na elemento ay na iyon ay patakaran, ginawang patakaran yung pagpatay. Na patakaran sa pagpatay ng lahat ng adik at saka mga tulak na walang katwiran. Ibig sabihin, ano yung sistema na walang katwiran? Ibig sabihin po, na walang kadadahilan na ipinatay. Pero kung totoong nanlaban, yan po ay
dahilan na pwede hindi ka makonvict. Siyempre, karapatan ng sinuman kasama ng mga pulis na idepensa ang sarili kung talagang totoong binabaril sila ng mga kriminal, may karapatan sila na barilin din ang kriminal. Kung kinakailangan mamatay, walang problema. So be it, yung ginagawa. So, ang problema lang dito, ang kasunod dyan is mapatunayan ba na hindi nanlaban. The only way na mananaig yung tinatawag na yung pagpatay pala, manapatakaran ay yung utos mismo ni Duterte na kahit hindi nanlaban ay patayin. So, the only way na mananalo yung akusasyon ng prosecutor ay patunayan nila na inutos mismo ni Duterte na kahit hindi nanlaban ay patayin. Proof beyond reasonable doubt. So, nakita natin may namatay. Alam naman natin ang lahat ng mga pulis na na pumatay sumama sa operation ay sinabi nila na patay namin dahil nanlaban. May mga report pa yan. So, ngayon kung ganun, given that situation, una, sino pumatay? Mga pulis, hindi naman si Digong. Tapos, ang report ng mga pulis sa police report ay nanlaban. So, tanong, paano mapatunayan ng prosecutor ng ICC na pinatay na walang walang justification sa batas? Paano mapatunayan? Unang-una, ang hirap po patunayan, sabihin na walang justification sa batas. Kung, anong rason? Kung wala kang ebidensya na mapapakita sa pamamagitan ng ang silent witness that is more eloquent, that is a million times eloquent than the testimony of any witness, ay yung tinatag na forensic analysis. Yung kukunin yung ilalabas yung examinin ng lahat ng lahat ng bangkay, examinin kagaya na kay Dr. Raquel Fortun. At i-report niya, halimbawa, ang sugat, karamihan ay sa ulo. So wala namang siguro pinatay na tao dahil na tinamaan sa ulo. A sort of things like that. So sana iyon ang mga ebidensya ipepresenta ng tinatawag na prosecutor ng US, ng ICC. So kung mapresenta dito, mga pinatay pala yun na hindi nanlaban. So paano ngayon ang kasunod na tanong, kasama ba sa patakaran yon na nilatag ni Duterte sa double barrel, sa Oplan Tukhang, Oplan Iswiti? Yun ang tanong dyan. So ina-analyze natin kung paano kasama ba yun. Ngayon, kung kasama yan, sasabihin lang ito nilatag namin, ang kasama rito kung nanlaban, patayin. So nakita nyo na yung sitwasyon. Kaya nga, nakikita ko, kampante lang ito si Atty. Kaufman eh. Sunod, pag mapatunayan na halimbawa, napatakaran nyo ni Duterte na patayin kahit wala hindi nanlaban, ay saka pa lang siya matatalo. Pero ang problema dito, pakinggan nyo po. Ito, real talk lang tayo. Paano mapatunayan na inutos si Duterte na patayin na kahit hindi nanlaban? So saan siya dadalihin? Maaring dadalihin siya kung ako naman ang magpaporsecute sa kanya. Ilalatag ko na wala siyang ginawa. Mula nung naging presidente siya hanggang natapos yun, hindi man lang niya inutos na imbestigahan ang lahat ng mga nag-claim na pumatay na nag-claim na nanlaban. Maaring iyan, pwede. But the problem is, sapat ba yan para may proof beyond reasonable doubt? Ang pinag-usapan niya patay. Hindi yung sinasabi, siyempre mayroon sasabihin niya, andyan naman si Bato andyan naman si Department of Justice Secretary, andyan naman si Albayalde. Dapat, obligasyon nila yan without being told as police officers and as Department of Justice Secretary at saka mga prosecutor sa lahat ng probinsya at lungsod sa buong Pilipinas. Obligasyon nila yan. Dapat investigate nila kagad. Yan ang depensa. Sinasabi ko lang sa inyo, ano maging depensa ni Duterte pagdating sa crimes against humanity.
So, it is up to the court to decide. Dinidecipher ko lang. Ngayon, kung sinabi ni Bunjing Rimulya na wala silang nakuhang ebidensya kasi sinira na daw dito, ang tanong ko, paano pa kaya? How else can ICC prosecutor get evidence na ang layo nila? 16 hours ang sakay sa eroplano para makarating doon at makarating sila sa Pilipinas. Pagdating din sa Pilipinas, sino kausapin nila para makakuha sila ng ebidensya para mapatunayan na hindi nanlaban at pinatay? At pagkatapos mapatunayan na hindi nanlaban pinatay, patunayan nila na yun ang patakaran ni Digong Duterte as president. Ang official, alam naman natin, ang official na patakaran na nilabas ay Oplan Double Barrel, HBT, lahat po ay walang utos na pumatay basta-basta na lang. Siyempre, automatic lang yung pulis papatay kung talagang may nanlaban. Kung ganun ang stage ng ebidensya, ang hirap po patunayan. Right now, sinasabi ko na sa inyo. Kung matuloy man ang trial sa ICC, napakahirap patunayan. Doon pa lang sa aspeto, ang panghuli na patunayan ng ICC prosecutor para maging guilty si Digong ay pagkatapos na patunayan na patakaran yan ni Digong, ang pumatay na kahit hindi nanlaban, ay yung magtatanong, alam ba ni Digong yan, yung nangyaring patayan? Ang hirap patunayan kasi unang-una, wala ni isang ebidensya na magpapakita na nandoon si Digong sa lugar ng patayan nung pumatay siya. So, Jandy, hindi ko pinasasabi ko lang bakit ko palakasin ang kanilang pag-isip kung magbibigay lamang ako ng maling pag-asa, false hope. Sinasabi ko lang ang katotohanan. So, pag sinabi ko katotohanan, dapat sila magsasabi, maghanap sila ng prosecutor, maghanap ng ebidensya. Mali naman yan para sabihin ko nga, di ba, Jandy, umalis na siya, bye-bye muna. Okay lang po, walang problema. Yung mga nakaintindi dito sa akin, kung anong sinasabi lang natin realistically kung anong mangyari. Kasi dito, ibig sabihin kahit matuloy ang trial, kung ganun lang, wala po ako nakitang ebidensya para maipakita na inutos talaga ni Duterte na patayin kahit hindi nanlaban. Yun lamang ang susi dyan. Kung may ebidensya na sinabi si Duterte sa bawat mga pulis na pumatay ay patayin kahit hindi nanlaban, talo na si Duterte. Pero may dugtong pa, pang-apat na elemento. Ang pang-apat na elemento, dapat alam ni Duterte ang nangyari, and yet nangyari. So, without saying more, dyan lang po ako at pinaliwanag ko lang sa inyo kung anong aktual na labanan ng ebidensya sa korte. Kasi trial lawyer po ako. Kaya ganon ko, kabisadong ko ang takbo ng trial. Hindi basta ko po sa biglang tingin mo ay guilty, maghirap pa yung mga umaako sa paano magpapatunay. Diba? Ganun lang kasimple. So, magandang umaga po sa lahat. So, si Carolina on air. Salamat po, Dr. Toto, sa pag-feature kay Sarah. Stay balanced, stay justice. Kaya, kalma lang Pinas kung ano ang deserve niya. O, so, fair lamang ako sa pag-analyze. Jandy, do not get me wrong and do not be bad about it. Let us always be truthful to ourselves. Bettina Cachola. Salamat po, Ma'am Bettina Cachola. Sino pa? Si Carolina already. Edgar Nasyon. Salamat po, Edgar. Tapos, napagkamalan pala. Mayroon kasi dito si Kwan nag-comment sa akin si Carolina on air. Salamat po sa iyong na super sticker. Akala ni Edgar na siya na misinterpret ko siya. Hindi po. Ito lang po kakulag. Okay lang ito si Mr. Sino to? Mr. Rubilles na nag-comment sa akin. Tinawag niya ako kalbo
Yan. Sagutin ko lang to kay Bigkat, no? Nagtatrabaho pa ba yan? So, referring to Sarah. Tanong niya, nagtatrabaho pa ba si Sarah? Wag na lang siya umuwi. Ganito po yung Bigkat. You have to understand. Ang Vice President po ay hinalal natin para maghintay. Uupo siya ng Pangulo kung mamamatay ang Presidente. So, natural na walang trabaho ang Vice President. Ganun lamang po yan. Trabaho lang magdasal araw-araw na mamatay Presidente para maging Presidente siya. Pabiro lang yan, ha? Pero yan ang malupit na katotohanan. Kahit sinong Vice President ay nagdadasal yan. Sana mamatay na yung Presidente para ako ng Presidente. Ganun po yun. Sabi ni Miriam Santiago yan. Okay? Russell Maceda, Doktor, Engineer pa ng dating abogado na disbar. Peace. Okay lang po. Magandang umaga po. Katotohanan naman yan. Bakit ko kukontrahin? Okay? So hanggang dyan lang po. Magandang umaga po sa Loreto Silion. Good morning po. Si Lir Ancheta watching from Sweden. So Lir Ancheta, salamat po sa paliwanag, attorney. Kaya sa totoo lang, kalmado lang ito si Digong kung abogado siya. Kasi abogado siya eh. Kalmado lang siya. Ako, na-disbar man ako, abogado pa rin ang isip ko. Kaya ma-analyze ko lahat ng ebidensya. Maraming salamat po at good morning po.